Okay. Magandang hapon sa inyong lahat sa nagsusubaybay sa Makabayan Informative Channel. Mayroon tayong invited ngayon na isang abogado from Supreme Court and Comelec dati siya. Siya ay si Attorney Melchor Magdamo. Kasama namin ito sa tumitingin sa sitwasyon ng ating bansa. So ang pag-uusapan natin ngayon siguro yung sitwasyon ng ating bansa, yung kalagayan ng ating Pangulo, o ano mang kuro-kuro natin na pag-uusapan natin. Attorney, baka magbigay ka ng sarili mong introduction. Magandang hapon sa mga sumusubaybay dito sa Makabayan Informative Channel. Tungkol naman sa topic na pinanggit ninyo na tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo, no? Kahapon pala, no? February 2. Ngayon ay February 3. February 4 pala, no? Noong February 2, yun yung ika-39th anniversary ng ating Salikang Batas, 1987 Constitution. Merong mga nakasulat doon sa ating 1987 Constitution tungkol sa katungkulan ng gobyerno na huwag isekreto ang kalusugan ng Pangulo. Dahil nung sinulat yung 1987 Constitution noong 1986, kung naalala nyo, before 1986, from 1983, 84, 85, yung si Marcos Sr. ay maraming sakit. In fact, noong 1983, nung pinatay si Ninoy Aquino, hindi kontrolado yan ni Marcos Sr. dahil ano siya, yung ang balibalita nun ay may sakit siya sa kanyang lupus. At hindi na control ni Marcos Sr. yung mga nagaganap noon. Nagkaroon ng panic sa yung mga worried anong nangyayari dahil walang vice president noon eh. Merong prime minister doon si Cesar Mirata pero hindi rin na ginagalak ng mga nasa Malacanang. So, nag-worry noon yung dating First Lady, si Imelda, at saka si General Fabian Ver, at yung Defense Minister noon, si Juan Ponce Enrile. Nag-worry sila anong mangyayari dahil walang linaw sa kalusugan ng Pangulo. That was around August of 1983. Tapos bigla na lang natin nabalitaan na umuwi si Ninoy Aquino galing Amerika at pinaslang doon. August 21, 1983. So, napakahalaga na alam natin kung ano nangyari, ano ang tunay na sitwasyon ng kalusugan ng Pangulo. Dahil hindi natin alam, malay ba natin ngayon, di ba, 4 days nang hindi nagpapakita ng ni anino man lang o konting live man lang na kahit ilang segundo lang, mga 5 seconds, 10 second live mula sa ating Pangulo, wala. So ngayon, ang balibalita ay nandoon siya sa St. Luke's dahil sa sakit na kung tawagin nila ay diverticulitis, so hindi ko ma-pronounce. Mahirap hindi ko nga babae. Hindi ko. Obligasyon ng pamahalaan na maging tapat sa tao. Wag ililihim yung tunay na kalagayan na kalusugan ng Pangulo. Based yun sa Article 7, Section 2. Yun. Oo. So, dapat talaga malaman ng taong bayan yung kalagayan ng ating Pangulo. Ngayon, pinipersa natin ang Armed Forces of the Philippines. Obligasyon ng Armed Forces of the Philippines na alamin ang kalagayan ng ating Pangulo kasi baka nga sumusunod tayo sa utos na hindi na pala si Pangulong Marcos ang nag-uutos, Pangulong Marcos Jr. So, obligasyon ng Armed Forces na alamin ang status at responsibilidad ng Armed Forces ipaliwanag sa taong bayan o sabihin sa taong bayan na ang ating Pangulo is still functioning. Di ba, Atty.? Oo. Dapat ganun. Hindi ginagawa kasi ng Armed Forces eh. Kaya nananawagan ako sa Armed Forces na gawin ninyo ang inyong tungkulin. Huwag lang kayo nakapokus sa mga taong nagsasalita laban sa mga nangyayari sa ating bansa na mga illegal. Imbis kami ang puprotektahan nyo, ang pinoprotektahan nyo tuloy, yung magnanakaw. Kaya I challenge the AFP na huwag niyo i-focus sa akin. Huwag niyo i-focus sa akin, ano? Dahil
pagpasok ko sa kampo, ay para alamin ko lang status ng aking pensyon. Nagalit pa nga yung anak ko in-advise niya ako, Papa, karapatan mo, malaman mo, karapatan mo pumunta sa kampo. Ngayon, kung ayaw kang papasukin, ano ang basis nila? Yun ang tanong. Basis, ako ba'y terorista? Ako ba'y kriminal? O ano? So, yun, dagdag ko lang yun. Baka may iba pa tayong pag-uusapan, attorney. Pero maganda yung sinabi na attorney, ha? Kasi ngayon ko lang yung, although alam ko yun, alam natin yun, pero yung specific at may mga basihan doon katungkol sa nangyayari noong August, at least narinig natin ngayon to recall with yung mga nangyari nakaraan. Okay, attorney? Kaya nga nakakatakot nung si Marcos Sr., yung ama, nung may sakit siya, malubha yung sakit niya at hindi alam ng tao kung sino yung nagpapatakbo ng Malacanang. Bigla nating mababalitaan na pinatay na yung kalaban sa politika ng nakaupo sa Malacanang. Kahit hindi si Marcos mismo ang may gawa nun. Alam naman natin yan, after more than 39 years of history, after more than 4 decades, alam naman natin na hindi si Marcos Sr. ang nagpapatay kay Ninoy. Ang mastermind. Meron na nasa paligid lang. So, kaya napakahalaga na malinaw, transparent tayo, ano talaga yung kalusugan ng ating Pangulo. Baka history might repeat itself. Baka lumagpas ng 1 linggo, nandun pa rin sa hospital si Bongbong, hindi natin alam na yung nagpapatakbo pala ay si yun o yan, yung mga bumubulong sa kilid-kilid. Baka namamali na tayo. Oo. Tapos meron silang tirahin at yung bintang mapupunta kay Bongbong. Yun ang masaklap. Kaya ako, nananawagan ako sa Armed Forces at saka sa Department of Health ay tugunan nyo yung responsibility sa taong bayan na ipaliwanag nyo ano ba talagang kalagayan ng Pangulo natin. So, sana magising ang Armed Forces at saka ng Department of Health dahil obligasyon niya yan. Kaya nga sabi ko sa dati kong mga kabaro, ako nananawagan, wag lang niya i-focus sa akin kasi ako, mula pa nung nasa serbisyo ako, galit ako sa magnanakaw. Natutulang. Kaya mayroon akong credibility magsalita laban sa corruption. Dahil una pa man lang naging kaaway ako. Ito mahirap attorney, no? Kung sino yung lumalaban sa mga masasama, sa corruption lalo na, ikaw pa yung masama. Okay. Pero yung magnanakaw, yun pa ang maraming koneksyon. Ganun ba talaga yun, attorney? Yun yung nakakalungkot Akala ko nung Pasko may ikukulong daw talaga. Oo, yun ang masaklap. Ang kinulong nila si General Pocis na lumalaban sa corruption. Oo, si General Pocis, grabe naman. Wala ang ating gobyernong administrasyon ngayon. Galit sila sa mga nagkumokontra sa kanila. Pero yung ginagawa nila, alam mo sa totoo lang, Pangulong Marcos, na sinuportahan kita ng more or less 6 million ayon sa aking mga nasa baba, sana naman na tuparin mo kahit papaano yung sinasabi mo na yung kayamanan ng mga Marcos ay ipamahagi mo. Kaya nga ako nagpursige na sinuportahan ka Pangulong Marcos kasi malalagay sa history na ako sa isa ako sa malalagay sa history na nagmudmod ng kayamanan ng Marcos kasi nga marami naghihirap na Pilipino kaya masayang-masaya ako. Kaya nga lang problema, budol pala. Attorney, ano palagay mo doon? Oo nga, kung nakikinig, kung itong video na to o itong episode ng YouTube na to makakarating sa kinaukulan o maipaabot sa ating Pangulo habang siya nagpapagaling, subukan niya kaya yung ginawa ng kanyang ama ng first quarter storm. Ang ginawa ng kanyang ama ay kinonvene niya yung kung tinatawag ay Council of State, na ginawa niyang Council of Leaders na pinulong lahat ng mga past presidents, past vice presidents, mga past senior officials ay pinagpulong-pulong niya at nakipag-consulta. Nag-consult siya sa mga
the wisdom of the ages, no? So yung meron po tayong executive order na buhay pa hanggang ngayon. Manawagan ka, i-convene mo yung Council of State at pag-usapan nyo ano ang pwedeng gawin para maisalba natin itong bansa natin na medyo lumulubog na talaga.